Hello class, good evening. So, ayun. So, medyo nahuli tayo sa lesson kaya gawa tayo ng YouTube video no, about introduction na lang siguro ng Android Studio. So, since wala pa tayong materials, so siguro ito na lang muna yung maging reference natin. So, sa Google, sinearch ko lang si Android Studio. Yun lang. And then, just click this install Android Studio. Wala namang ibang kung anong kailangang i-download or wala namang basta lang hanapin natin si ayun pala, download the latest version of Android Studio. And then yun naman, hindi ko maintindihan sa ibang PCs like yung gamit natin bakit ayaw gumana, pero basta napindot nyo naman to, so dadaling kayo sa prompt na Android Studio, download, accept lang natin si terms and conditions, download, ayun, and then save nyo lang. So nagda-download nya na ganyan, so medyo mahaba, cancel ko na. So assume na lang na download ko. Alam ko nandito pa yun. Wait lang. Ayan. Android. Siguro nabura ko na kasi malaki kasi yung file. Ayun. Pero once naman na na-run yun, wala naman kung ano. Next nyo lang lahat yun. Yung installer, lahat hanggang ma-install na ng tuluyan si Android Studio. And then yun, makikita nyo na si Android Studio dito sa ating start menu, or kung ilalagay nyo sa ating desktop para easy access na lang. Ayun. Yan. Okay. So, then run natin. So, yun. Wala namang kailangang ipa-install na kung ano-ano. Basta Android Studio, makapag-create tayo ng Android apps. And then, I recommend, lalo dun sa mga medyo lower-end PCs, walang GPU, ilagay sa cellphone, gagamit tayo ng ating emulator. Kung gagamit kasi nung emulator nga, medyo mabigat, medyo matagal i-download, yun, kailangan lang ng higher end na PC. Kung meron ka, gawa ka. Kung wala at meron ka namang Android device, much better kasi sabihin kung ano man yung ginawa mo, nasa-save dun sa Android device. Di ba mas handy yun kasi nagagamit natin actual, hindi lang yung nasa computer lang. Ayan. So, ito yung example ng mga inaatupag-atupag natin. So, gawa tayo ng bago. So, ito sana yung i-discuss ko kanina. So, new project lang. Ayan, file, new project. And then, makikita nyo dito, napin natin si empty activity. So, si basic kasi meron pang unnecessary na yun, like mga buttons pa or menus pa. So, ito si empty, talagang mag-start tayo ng fresh, start tayo ng blank, para matutunan natin lahat ng pasikot-sikot kung paano ba gumawa ng isang simple Android application. Okay? And then pangalan lang natin, sample. Ayan lang, sample vid to. The language, Java tayo. Sa minimum SDK, ibig sabihin minimum Android version yan. Yun, pili tayo ng medyo magaan naman para applicable sa lahat ng devices. Pag kinlik ko tong si Android 5.0, makikita nyo, your app will run on approximately 99.6. Ibig sabihin, walang cellphone. Siguro sobrang lumang cellphone na yung hindi makakapag-run nitong application natin. So, maganda yun kasi ibig sabihin, kahit saan natin dalhin, as long as Android device, siguro wala naman merong Android 5 talaga ngayon. Panahon ko pa yun .
Ayan, then finish natin. So medyo magwe-wait tayo para sa building ng Gradle. Meron kasing Gradle dito, nagda-download. Hindi natin ma-access yung mga files natin hanggat Allion. So nakita nyo, ayan, sagad na sagad yung CPU ko. Mahina lang kasi yung CPU ko. Ayan, so wala na yung nakalagay na Gradle kahit ano. So ayan na, pwede na tayong explore dun sa ating environment or sa ating editor. Ayan. So makita nyo dito may main activity, mamaya pa yan. Makita nyo blankong-blanko yan, blankong-blanko. And then meron dito sa katabi, ayun, kadalasan nandito naman yan. Kung wala, hanapin natin dito sa res, layout, and then activity main, XML. Ayun yan. Okay. Then makikita dyan, bibigyan kayo ng sobrang small na hello world sa gitna ng isang screen. So ayan, so ang binigay lang sa atin ay simple hello world na application. Na pag niran natin yan lang din yung lalabas. No? So turo ko sa inyo kung paano gumawa ng emulator dito sa Android Studio, no? So again, recommended lang to sa mga higher end na PC na merong GPU. No, kung wala, kung medyo luma o kung laptop, pwede naman pero medyo maging mabagal, pero at least kaya naman siguro. No, yung mga Pentium na computer sa Celeron, ayun, medyo wag nang mag-assume na kaya, no, kawawa lang yung PC. Okay, so dito, balik tayo dito sa devices, devices. Ngayon, punta ka sa device manager, create virtual device, or itong button na to, either of the two, wala nang problema. Hanap tayo sa Pixel 5. Kaya gusto ko yung Pixel 5 kasi 6-inch ang screen niya. Yan ang typical screen ng mga bagong phone ngayon. Or pwede kahit ano naman dito, wala namang problem. Screen size lang naman ang ano ko gusto kong kunin, no? Tsaka yung medyo maliit yung DPI kasi para ayun, hindi masyadong mahirap i-run. No, may kinalaman kasi yung PPI na yan. DPI, ayan yung dami ng inch dun sa screen. So, sabihin, ganun kalakas na resource. Kung mas malaki, mas mataas. Ano tayo? 6. Ayan, baba lang. 5 pala. Ayan, 5. Ayan. The next. Okay, makita nyo dito, puro mga gray yan. Grayish yan. Ito yung mga ating mga Android levels, Android versions. And then API nila, Android version, ito Android 11, Android 13, Android 12. Hanap tayo Android 5.1. Ayan. Yung mas mataas naman kahit konti dun sa recommended Android version natin. Si Marshmallow, yan, Android 6.0. Pipindutin mo lang yung download button dito since hindi mo pa yan maseselect. Ayan, wala pang next. So download mo lang siya. Ayun. Yan sinasabi ko, matagal. Ayun. So, wait lang tayo ulit. So, kakakat ko na lang yung video hanggang dun sa matapos na yung downloading natin. Okay, hello. So, yan, makikita nyo done na. Nag-post yata. Yan. So, makikita nyo done na yung download. Yan. Nag-isipin na download na yung ating Android version na pwede nang i-install. Ayan. So, finish natin. So, makikita nyo, ang gaan-gaan lang. 400 MB lang Android 6 kasi luma na ito eh. Ayan, dati. Makikita nyo dito sa list, walang kahit sinong naka-light dyan or yung walang download na icon, kundi si Marshmallow lang. No, kung kanina nag-install kayo, may nakita ko yung Pixel 5 anything dito. Kahit ilang beses nyo i-run yun, di mag-run yun kasi wala pa tayo na-install na kahit anong Android version eh. So, burahin yun, gumawa kayo ng bago at sundan nyo tong tutorial dito. Ayan, si Marshmallow. Then, next lang natin. Ayan, makikita mo na yung Pixel 5 Marshmallow. Para tanda natin. Okay. Alright. Okay, so ayan, that way matatandaan na natin yung device. Then kung ano ba yung Android version, di ba?
At least dapat mas mataas naman or same level dun sa ginawa nating recommended Android version. Kasi halimbawa, Android version na sinet mo ay 12, tapos niran mo sa Android 6, hindi gagana yun, diba? That higher, diba? Okay, so finish na. And then, yun lang. Hintayin lang natin ito mag-load hanggang meron na. Okay. Ayan. So, may nakikita na tayong device dito sa wakas. Ayan. And then yan, minimize lang natin since makikita natin dito, ayan, Pixel 5 Marshmallow ni Clint. Ayan, so pag click na itong run, ayan, hayaan lang natin gawin niya yung work niya. Magara ng kusa yung emulator, makikita niyo. Okay. So first boot ng ating ano yan. Take this project to use compile SDK version of at least 34. Alam ko may fix yan na hindi naman ganun kahirap. Ayun. Ito, tama. Itong si ating build.gradle sa gilid. Ayan. Feeling ko ito na yun. Compile SDK. Gawin lang natin 34. Ayan. And then, target SDK natin ay 34. Ayan. Gawin natin lahat na 34. Ayan ito. Sa build.gradle up. And then, makikita nyo dito may pupunta sa taas na sync. Ayan. Dahil 34 natin. So, sync lang natin. So, sana gumana. Okay. At least, diba, pag na-encounter nyo tong problem, edi, alam nyo na rin yung gagawin. Diba? Okay, so welcome back. So, makita nyo dito, meron ng build successful. Ayan na. Finish na, na-install na. Ito na lang. Loading na lang. Blue na. Okay na. So, 34 na to. Sure na to. Goods na yan. Save nyo para sure. Wala na siguro namumula. Balik na tayo ngayon sa ating activity main. Okay, run natin itong emulator. Kung ano nandito. Ito yung actual screen. Ito yung blueprint. Meaning ng blueprint yung parang kung ano mga variables, boxes na present doon sa ating app without those colors. Parang blueprint ng bahay, di ba? Tayo lang natin. Yan talaga dito sa Android. Kailangan mo ng pag-iintay. Yan, feeling ko okay na. Okay, yan. Yan, so hanggang nakita nyo yung ganito. Yan, pag sinabi launching app, ini-install na natin sa phone natin or dito sa emulator yung app. Yan na, yan na. Okay. So, meron ng error dito. Hindi ko natin pansinin muna. Okay, so makita natin dito meron tayong hello world. Ayan, sa wakas. Ayan, wala pa tayong ginagalaw, ano? Settings lang. Wala pa tayong nilalagay. So, makita natin si hello world nandito. Si box na yan. No? So, ayan po. Pag binuntahan natin dito sa code, dito sa taas, siya yung text view. Ayan, text view. Sabihin ng text view ay hindi ito yung comment ha, pero pagtiyagaan nyo lang. Ito yung label. Label or P. Yung P, yung paragraph sa ating HTML. Okay, so siguro hayaan natin yan dyan. Hayaan natin nandyan para magamit natin the rest of the activity. Gawin natin reference. Una, tatanggalin muna natin tong si ayaw mag-zoom. Ayan na natin. Si Android X.constraint layout, widget constraint layout. Papalitan natin siya ng linear layout. So, bakit? Pwede naman na yung constraint. But linear. So, ito yung kasi pinaka-convenient, pinaka-madali. Pag sinabi natin linear, nag-i-stack lang yung mga elements from top to down. Depende kung sino yung nauna, sino yung nahuli nating in-execute. Okay? And then, buburahin siguro natin itong
Content, okay lang naman siguro. Maglagay tayo dito ng orientation. Orient. Kita niyo yan, orientation, tab lang. And then vertical. Meaning, lahat ng magiging succeeding text dito or buttons or anything po dyan, pababa, vertically. Ay, naglagay akong isa pang text view. Sa design, makikita nyo, ayun, dalawang hello world na sila. Ayun, Ayan, hindi lang kita dito, hindi pa kasi na de-deploy. Okay, so dalawang hello world kaso nakagilid, nakakanto. Ito natin, gawin nating layout or gravity. 100 gravity, center. Tab lang. Okay, so nagbago na ulit. No? So, nasa gitna na yung dalawang hello world. So, hindi na tayo mahihirapan, basta nagkakabit tayo ng mga kung ano-ano dyan, manatili yan sa center, and then manatili nakastack. Okay. So, nakita na natin si text view. Pwede natin burahin itong constraint since wala naman na bearing yan. Okay, and then burahin na natin itong isang text view. So, explore pa natin. Ano pa ba meron bukod sa text view? Si edit text. Edit. Edit text. Yan, automatic. Pag pinindot mo yung tab yung pinindot ko. Automatic na siya. So, pinakamaganda sa width ay match parent. Yan. Pero sa height, dapat wrap. Oh, wala. Yan. Yan. So, makikita nyo, si text box ay nag-span na. Wrap content daw kasi ay match parent kayo si width. So, kung ano yung width ng ating screen, ganun din magiging width ng ating text box. Okay? Si wrap content naman. So, subukan natin match parent din yan. Yan. So, nakita niya nagpatong tsaka nag-span sa sobrang laki yung edit text natin. Kaya dapat wrap content lang. Okay, gusto mo lagyan ng hint. Kung halimbawa, kung ano yung dapat niyang ilagay dito, tap natin hint. Okay, and then enter number here. Ayun. So, automatic, So, ayan po, run natin dito sa emulator. Try natin install ulit. So, siguro stop muna natin. Nagka-problem ulit Ayan, stop ko na. Then, pinlay ko lang ulit. Wala naman sanang error. Layout with. Also, parang may problem dito. Enter number here. Oh, sorry. Fault ko yan. Wala nga pala tayong closing. Okay. Edit text, closing. Okay. Yan, feel ko okay na, kaya na. Yan. Wait lang natin mag-install since kadara niya nag-install yan. Ayun, makikita na natin si hello world. Enter number here. Ayun. So, meron tayong simple na output tsaka input. So, next. So, palitan mo lang siguro si edit text. Huwag muna dyan. Sa gitna ayan, so login, stop ko lang. So ayan, dito gawa tayo sa singit nito ng button. Sa gitna, button. Tab. Then tab lang. Yun. Ang wala lang siya yung closing, kaya lagyan nyo na agad ng closing.
habang maaga. So, button, Android layout width. Ano ba yung width niya? Wrap content lang or match parent na. Nasa inyo naman yan. And then, height ay, sabi dito, wrap. Yan. So, ganyan yung itsura, no? Nauna yung button kasi edit text. Kaya nauna yung button kasi edit text, diba? Okay, so, gawin natin, halimbawa, sa hello world, palitan ng 0 para lumaki naman yung number. Yan. Tapos, text size. Parang HTML lang. Text size. Mga 30 pt. Pero pt na gamit dito. Gumagamit pa naman ng x. PX. No? Hindi ko lang feel. Okay, sa button. So, wala siya nakasulat. Lagyan natin ng name. Okay, Android.text equals click to add. Yan. O, yun. Okay na. Lumabas na si click to add. Kanina wala dito. Okay, so ang goal natin siguro ay bilangan to from 0 to hanggang ilan. So, unahin mo tayong design si text view. Yan, lagyan mo natin ito ng mga ID. ID to be unique, no? ID, display. Yan, since display naman siya, no? Ayan, okay naman. Button. Ano yung ating ID doon? Magandang pangalan. Button na lang. Bot sub. Ayan. Bot sub. Okay, and then si edit text ayaw muna natin siguro, no? So, meron tayong dalawang ID. Si text view, may ID na. Si display. Then si button, mayroon ng ID si bot sub. Okay, save natin. So, mamaya na siguro to i-run, medyo mahaba yung process. Pero, nandito tayo kay wait lang. Dito tayo kay main activity. Yan, main activity.java. Yan, so dito natin ilalagay yung mga gagawin na commands nung button tsaka nung text box. Okay? So, una, sa text view, tawagin natin si text view. Dito sa loob. Text view. Ayan. Then, pangalan tayo ng kung anong text sa kanya. This na lang. This is equal to text view. Ayan. Wait lang. Ayan. So, text view. Tapos, since may ID dito, ano yung ID ni text view ay si display. So, R tayo. R.id. Ayan. So, ay, sorry. Medyo antok na. Find pala. Find view by ID. Ayan. R. Yung r.id. Ano yung pangalan ng ID dito? Display text view. Display. Sakto. Okay, next. Sino naman sunod? Text view. Then, button. Button lang muna. Ayan si button. Button. Okay, B is equal to
button. Mali. Button. Button B. Button. Tapos find view by ID. So r.id. Boot sub. Ayan, boot sub. Hindi na ako magsalita. Wait lang. Okay, so meron na tayong dineclare na tinawag natin yung dalawang ID natin dito, no, sa main activity.java. Saan galing yung ito, yung text view tsaka yung button. Syempre dito sa ating text view and button. Okay, so ayan. Once na may access na tayo, kumuha tayo ng access. So, ito po. So, ngayon lalagyan natin ng listener, no? Listener, si button. Ayan, si B dot set on click listener. Ayan. Automatic naman, ano? And that new view. Ayan, new VI pa lang pinipindot ko. Ito na yun, yung nasa taas. Yung may kemang na Android view. Tab lang. Okay, so once pinindot mo yung tab, diyan ka na dadalhin. Ibig sabihin, itong public void on click, pag kinlik mo si B. Okay, if may event, like, yun, pinindot nga. So, ganun yung mangyayari dito. No? So, declare tayo sa labas, public class ng global variable na int c. Yan, so dito po. So, pag plus-plusin natin C. Okay. And then ngayon, kukunin natin yung laman ni text box. Sino ba yung text box na yun? Si text view. Text. Ay, kaya ba text view? Bit sub. Ay, hindi. Ay, na-play nito. Okay, so ano ba yung ID ng ating babaguhin? Si bat sub, ano? Bat sub. Ito yun. Ito si B. And then, tawagin natin si display. Yeah, si this yun. Si this that. Set text. Yan, recta naman. Set text. Tas kung sino yung value kaninang inaangat natin, si C. Okay. So, si C++, pag this dot set text dot C. So, try muna natin. Stop. Okay. Ayan. Expect natin gagana na sana or siguro. Ayun. So, nagkaroon tayo ng error, ano. Okay. So, on-click daw sa Java 25. Punta yung mga nakaganyan. So, ayan. May error tayo dito kasi, ayan, kulang lang dito. Okay. Save ulit. Stop. Play. Okay. So, add natin. Ayun. So, successful na po, no? Gumagana na po yung ating addition. So, yung involve po dito na mga variables or sabihin yung mga markups ay itong si text view, si button, tsaka si edit text. Okay. So, yun lang muna siguro for ngayon. And then, yung ibang activities for other videos na lang. So, yun. Thank you sa pakikinig.